Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ikatlong kabanata. Salamin. Matapos ang kanilang pag-uusap sa ilalim ng puno, napansin ni na Jenny, Edna, at Adrian ang biglaang lamig ng hangin. Ang tahimik na kagubatan ay napuno ng kakaibang ingay, tila may naglalakad sa di kalayuan. May naririnig ba kayo? Tanong ni Adrian habang tumingin sa paligid. Nagtama ang tingin ni na Jenny at Edna, at parehong nagkaroon ng kaba sa kanilang dibdib. Bagamat sila'y mga espiritu na, may isang bagay sa paligid na nagdulot ng takot sa kanila. Hindi tayo nag-iisa, mahinang sabi ni Edna, habang ang puting liwanag sa kanyang katawan ay bahagyang nagningning. Hindi ako natatakot, sagot ni Jenny, ngunit ang maitim na aura sa paligid niya ay nag-iba, tila nagiging defensive. Biglang lumitaw mula sa likod ng isang puno ang isang anino. Isa itong matandang babae, nakasuot ng lumang damit at may dalang baston. Ang kanyang mga mata ay tila walang buhay, ngunit puno ng galit. Ang pagkakaibigan. Pag-ibig. Walang kwenta ang mga iyan, sabi ng matanda sa malamig na tinig. Ang pagkakaibigan ay nasisira dahil sa inggit. Ang pag-ibig ay nagdudulot lamang ng sakit. Sabay-sabay na tumingin ang tatlo sa matanda. Sino ka? Tanong ni Jenny, ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ako. Ako ang saksi sa mga tulad ninyo, mga nilalang na hindi marunong magpatawad. Ang inyong galit at hinanakit ang nagdala sa akin dito. Wala kang kinalaman sa amin, sagot ni Edna, pilit pinapalakas ang loob. Ang kwento namin ay hindi para sa iyo. Ngunit ngumiti lamang ang matanda. Ang inyong kwento. Hindi ba't sinira na ninyo ang kwentong iyon? Hindi ba't mas pinili ninyong manatili sa galit kaysa sa pagmamahal? Napansin ni Adrian ang kakaibang aura ng matanda. Hindi siya ordinaryo, bulong niya sa dalawa. Maaaring siya ay isang espiritu rin. Hindi ako isang espiritu, sagot ng matanda, na tila nalaman ang iniisip ni Adrian, ako ay isang babelan, isang tagapamagitan ng buhay at kamatayan. At ngayon, narito ako upang subukan kayo. Biglang nagbago ang paligid. Ang tahimik na kagubatan ay napuno ng dilim, at ang tatlo ay tila napunta sa ibang dimensyon. Ang matanda ay nasa harapan nila, ang baston ay lumiwanag na parang apoy. Kung nais niyong maibalik ang inyong pagkakaibigan, at malaman ang katotohanan sa inyong damdamin, kailangang harapin ninyo ang pagsubok ko, sabi ng matanda. Anumang pagsubok, handa kaming harapin, sagot ni Jenny, ang boses ay puno ng determinasyon. Ngunit tumawa ang matanda. Ang tanong ay, handa ba kayong harapin ang inyong mga sarili? Handa ba kayong tanggapin ang inyong mga pagkakamali? Sa gitna ng dilim, lumitaw ang tatlong malalaking salamin. Isa para kay Jenny, isa para kay Edna, at isa para kay Adrian. Sa mga salaming ito, makikita nyo ang tunay na dahilan ng inyong mga hinanakit. Ang inyong mga lihim at kasinungalingan ay mabubunyag. At dito nyo rin malalaman kung kaya nyo bang magpatawad, paliwanag ng matanda. Unang lumapit si Jenny sa kanyang salamin. Ang imahe na lumitaw ay ang sarili niyang mukha, ngunit may luha sa mga mata. Naalala niya ang huling araw niya sa ospital, ang sakit ng pagkabigo, at ang galit kay Edna na hindi siya nakarating. Hindi ko alam na patay ka na, hinintay kita, bulong ni Jenny habang ang luha ay pumapatak. Sumunod si Edna, at nakita niya ang eksena ng aksidente. Ang pag-aalala niya para kay Jenny habang siya'y palabas sa ospital, at ang huling iniisip niya bago mawalan ng malay, kailangang makabalik siya kaagad. Si Adrian naman ay lumapit sa kanyang salamin. Nakita niya ang sarili na nakangiti, ngunit ang mga mata ay puno ng kalungkutan. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi niya kayang piliin kung sino sa dalawa ang mas mahalaga, at iyon ang naging sanhi ng kanilang kasalukuyang gulo. Matapos makita ang kanilang mga salamin, napagtanto ng tatlo ang kanilang mga pagkakamali.
Ang hinanakit ni na Jenny at Edna ay nagugat sa hindi nila pag-unawa sa isa't isa, at ang pagkakagulo nila ay dulot ng mga hindi nasabi at hindi nagawa. Kung alam ko lang ang nangyari sa'yo, hindi sana kita masisisi, sabi ni Jenny, habang lumingon kay Edna. Jenny, hindi mo kasalanan. Ako rin, kung naging mas maingat lang ako, hindi sana ako na-aksidente, sagot ni Edna. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Si Adrian naman ay lumapit sa dalawa. Ang mahalaga ngayon, nandito tayo. At kahit sa ganitong kalagayan na tayo, may pagkakataon pa tayong itama ang lahat. Ang matanda ay ngumiti mula sa malayo. Ang unang hakbang ay nagawa na ninyo. Ngunit ang landas ng pagpapatawad ay mahaba. Handa ba kayong magpatuloy? Nagkatinginan sina Jenny, Edna, at Adrian at sabay-sabay silang tumango. Matapos ang kanilang pag-uusap, muling nagsalita ang matanda, ang baston nito ay kumikislap sa kadiliman. Napakabuti na nagawa ninyong magsimula, ngunit ito pa lamang ang umpisa. Maraming galit, sakit, at hinanakit ang kailangang mabura bago kayo tuluyang maghilom. Lumapit ang tatlo sa matanda, puno ng determinasyon. Ano ang susunod naming kailangang gawin? Tanong ni Edna. Ang puting liwanag sa kanyang anyo ay bahagyang nagningning. Itinuro ng babaylan ang kanyang baston sa lupa, at mula roon ay lumitaw ang isang bagong tanawin, isang malaking bahay na tila iniwan na ng mahabang panahon. Ang pintuan nito ay nakabukas, at ang madilim na loob ay naglalabas ng malamig na hangin. Sa loob ng bahay na ito, naroon ang mga alaala ng inyong mga nakaraan. Ngunit hindi lamang kayo ang nandoon, ang mga multo ng inyong mga hinanakit ay magpapakita rin, sabi ng babaylan. Multo ng aming hinanakit. Pag-ulit ni Jenny, bahagyang nag-aalinlangan. Ang galit at puot na itinanam ninyo sa inyong mga puso, pati na rin ang mga takot na hindi ninyo kayang harapin. Ang mga iyon ang magpapakita sa loob ng bahay. Kailangang talunin ninyo ang mga ito upang magpatuloy, paliwanag ng babaylan. Puno ng kaba, ngunit hindi nawawalan ng lakas ng loob, sabay na pumasok sina Jenny, Edna, at Adrian sa loob ng bahay. Sa bawat hakbang nila, ang tunog ng kanilang mga paa ay umaalingaw-ngaw sa loob ng madilim at malamig na espasyo. Hindi ko gusto ang pakiramdam dito, bulong ni Edna. Ang puting liwanag sa kanyang katawan ay tila nabawasan. Walang lugar para sa takot ngayon, sagot ni Jenny, kahit ramdam din niya ang bigat ng lugar. Sa isang iglap, sumara ng malakas ang pinto sa likuran nila, dahilan upang mapalingon silang lahat. Ang kadiliman sa paligid ay tila naging mas makapal, at ang mga anino sa paligid ay gumalaw. Mula sa kawalan, lumitaw ang unang multo. Isa itong mataas at baluktot na anyo, may malalaking mata na puno ng galit. Ikaw Edna, sabi ng multo, ang boses ay tila sumisid sa kanyang utak. Bakit hindi mo sinabing mahal mo si Adrian? Bakit ka naging duwag? Napalunok si Edna habang ang mga salita ng multo ay tumusok sa kanyang puso. Alam niyang may katotohanan ang sinasabi nito. Habang nakatayo si Edna, lumapit si Jenny sa kanya. Hindi totoo iyan, Edna. Hindi mo kasalanan. Pareho nating pinili na manatiling tahimik dahil ayaw nating masira ang pagkakaibigan natin. Ngunit humalakhak ang multo at muling nagsalita. Talaga. Hindi mo ba naramdaman ang inggit sa bawat sandaling magkasama si Edna at Adrian? Hindi mo ba hinangad na ikaw ang mas piliin ni Adrian? Napuno ng luha ang mga mata ni Jenny. Oo, naramdaman ko iyon, bulong niya. Biglang humakbang si Adrian sa harap. Hindi ko kayo nais pag-awayin. Pareho kayong mahalaga sa akin. Wala akong ginustong masaktan sa inyo. Sa mga salitang iyon, lumiwanag si Edna. Ang kanyang anyo ay nagningning ng mas maliwanag kaysa dati, at ang multo ay biglang umatras, naglaho sa dilim. Matapos mawala ang unang multo, nagpatuloy sila sa loob ng bahay. Sa bawat silid na kanilang madaanan, tila lalong bumibigat ang kanilang pakiramdam.
Sa susunod na silid, isang bagong anyo ang lumitaw. Isang babae na nakadapa, umiiyak, at tila puno ng sama ng loob. Nang lumingon ito, nakita nilang ang mukha nito ay hawig kay Jenny. "Jenny," sabi ng multo. "Bakit mo iniwan si Edna? Bakit hindi mo siya inintindi hanggang sa huli? Hindi mo man lang ba siya minahal bilang kaibigan?" Napalunok si Jenny, ang bigat ng tanong ay tila tumama sa kanyang puso. Hindi ko siya iniwan. Naghintay ako. Ngunit hindi ko alam na hindi na siya darating." Ang multo ay ngumiti ng malupit. "Naghintay ka. Bakit hindi ka lumapit sa kanya? Bakit ka nagdamdam sa isang bagay na hindi mo alam ang buong kwento?" Habang humarap si Jenny sa multo, lumapit si Edna sa kanya. "Jenny, wala kang kasalanan. Ginawa mo ang lahat para sa akin, at hinangad ko ring gawin ang lahat para sa iyo. Hindi natin alam ang mga nangyari, pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo nagmalasakit sa isa't isa." Ang mga salita ni Edna ay tila nagdala ng liwanag kay Jenny. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. "Patawarin mo ako, Edna. Hinayaan kong kainin ako ng galit. Patawarin mo rin ako, Jenny. Hindi ko ginustong iwan ka." Sa yakap nila, ang multo ay naglaho sa kadiliman, at ang dilim sa paligid ay tila bahagyang lumiwanag. "Dalawa na ang nalampasan ninyo," sabi ng boses ng babaylan mula sa kawalan. "Ngunit marami pang haharapin. Handa pa ba kayo?" Habang naglalakad sila sa susunod na silid, unti-unting nabago ang paligid. Mula sa madilim at nakakatakot na bahay, biglang naging pamilyar ang paligid sa kanila. Napuno ng mga larawan at eksena mula sa kanilang kabataan. May mga larawang nakasabit sa dingding, larawan nila habang masayang naglalaro sa ilalim ng araw, larawan nila sa eskwela, at mga simpleng sandaling magkasama. Subalit habang pinagmamasdan nila ang mga ito, may kakaibang puwersa ang nagsimulang kumalat. Ang mga masayang alaala ay nabahiran ng lungkot at hinanakit. "Naalala ko ito," sabi ni Jenny habang nakatingin sa isang larawan. "Ang araw na iyon, ito ang huling beses na nag-usap tayo ng maayos, Edna." Lumapit si Edna at tumitig sa parehong larawan. "Oo, pero bakit ganon? Parang hindi ko na maalala kung bakit tayo biglang nagkahiwalay ng landas." Sa sandaling iyon, isang malakas na hangin ang dumaan at mula sa sahig ay sumulpat ang tatlong nilalang na parang anyo ng usok. Ang kanilang mga mukha ay nagbabago-bago, tila nagpapakita ng iba't ibang anyo ng kanilang galit, lungkot, at panghihinayang. "Ito ang mga multo ng inyong nakalimutang alaala," boses ng babaylan, ang muling umalangaw-ngaw. "Ang inyong paglimot ay hindi nagtanggal ng sakit, bagkus ay nilamon nito ang inyong damdamin. Kailangan ninyong harapin ang bawat isa." Lumapit ang unang anyo kay Jenny, ang boses nito'y malamig at puno ng hinanakit. "Bakit hindi mo siya sinabihan ng totoo? Bakit ka nagkimkim ng sama ng loob sa iyong kaibigan?" "Hindi ko alam kung paano," sagot ni Jenny, ang boses niya'y nanginginig. Ang ikalawang anyo naman ay humarap kay Edna. "At ikaw, bakit hindi mo siya kinamusta nang malaman mong may sakit siya? Bakit ka nagdalawang isip na alagaan siya?" Tumayo si Edna ng tuwid, ngunit ramdam niya ang bigat ng mga salita. "Hindi ko alam na ganon na pala kabigat ang nararamdaman niya." Pumagitna si Adrian, ang mga kamay ay nakataas na parang handang protektahan ang dalawa. "Huwag niyong pagbuntunan ng galit ang isa't isa. Pareho silang biktima ng maling pagkakataon." Subalit ang ikatlong anyo ay humarap sa kanya. "At ikaw, Adrian, bakit ka nanatiling tahimik? Hindi mo ba naramdaman ang pagmamahal nila sa'yo? Isa kang duwag." Napalunok si Adrian, ngunit tumingin siya sa dalawa. "Hindi ko inasahan na ganito ang magiging epekto ng katahimikan ko. Patawarin ninyo ako." Habang nagsimula silang magpahayag ng kanilang nararamdaman, ang mga anyo ay tila humihina. Si Jenny, kahit may takot, ay nagsalita.
Edna, patawarin mo ako sa lahat ng galit na itinanim ko sa puso ko. Hindi ko inintindi kung ano ang nararamdaman mo noon. Umiling si Edna habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi, Jenny. Ako ang dapat humingi ng tawad. Ako ang unang nagkulang. Hindi ko man lang sinubukang alamin ang tunay mong kalagayan. Nagkatinginan sila, at sa sandaling iyon ay nagliwanag ang paligid. Ang tatlong anyo ay biglang naglaho, at naramdaman nilang tila gumaan ang kanilang kalooban. Dalawa pang silid ang kailangan ninyong tahakin, sabi ng babaylan mula sa kawalan. Ngunit sa puntong ito, malapit na kayong makaabot sa katotohanan. Pagbukas nila sa susunod na pintuan, biglang bumalot ang lamig sa kanilang katawan. Ang loob ng silid ay puno ng mga salamin. Sa bawat salamin ay makikita nila ang kanilang sariling anyo, ngunit hindi tulad ng inaasahan. Sa halip na kanilang totoong hitsura, ang kanilang anyo ay tila na puno ng kanilang mga emosyon. Si Jenny ay tila natatakpan ng makapal na itim na ulap, simbolo ng kanyang galit at hinanakit. Si Edna naman ay nalulunod sa puting liwanag, ngunit sa kabila ng liwanag na ito ay may makikitang lungkot na bumabalot sa kanya. Si Adrian naman ay tila puno ng mga anino, simbolo ng kanyang kawalang kibo at takot sa pagpili. Ang bawat salamin ay nagpapakita ng inyong totoong kalagayan, sabi ng babaylan. Ito ang huling hamon bago ninyo lubos na maunawaan ang inyong mga sarili. Kailangan ninyong basagin ang inyong mga sariling salamin upang matanggal ang mga tanikalang bumabalot sa inyong puso. Nagkatinginan ang tatlo, alam nilang hindi ito magiging madali. Subalit sa kanilang puso ay may determinasyon na wakasan ang kanilang pagkakahati at simulan ang panibagong yugto. Sa harap ng bawat salamin, tumayo sina Jenny, Edna, at Adrian. Tahimik ang paligid, ngunit ang bigat ng kanilang nararamdaman ay parang alon na bumabalot sa kanila. Si Jenny ang unang umaksyon. Ang galit ko, ito ang naging dahilan kung bakit ako naging ganito. Hindi kita masisisi, Edna. Ikaw lang ang natutunan kong sisihin dahil hindi ko kayang tanggapin ang nangyari sa sarili ko. Itinaas niya ang kanyang kamay, hinawakan ang salamin, at kasabay ng isang sigaw, pinalo ito. Nagkabasag-basag ang salamin, at biglang kumalat ang liwanag mula rito. Ang makapal na ulap na bumabalot sa kanya ay unti-unting naglaho. Sunod na lumapit si Edna sa kanyang salamin. Nakikita niya ang kanyang anyo, nalulunod sa puting liwanag na may dalang lungkot. Jenny, hindi kita binigyan ng oras. Inilihim ko rin ang lahat ng nararamdaman ko. Natakot akong mawala ka, kaya't mas pinili kong hindi kumilos. Napalunok siya, at may luhang bumagsak sa kanyang pisngi. Hawak ang isang bato na nakita sa sahig, pinukpok niya ang salamin. Nang mabasag ito, ang puting liwanag ay naging banayad, at tila nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Si Adrian naman ay natigil sa pagharap sa kanyang sariling salamin. Kitang-kita niya ang anino ng pagkalito at pag-aalinlangan sa kanyang anyo. Hindi ko alam kung paano harapin ito. Kayo ang pinakamahalaga sa akin, pero hindi ko alam kung paano maging patas sa inyong dalawa. Sa totoo lang, natakot akong pumili. Huminga siya ng malalim, at humakbang palapit sa salamin. Sa isang malakas na suntok, nadorog ang salamin, at kasabay nito ay nawala ang mga anino sa kanyang paligid. Sa halip, ang kanyang anyo ay lumiwanag, parang binigyan ng bagong pag-asa. Matapos mabasag ang lahat ng salamin, naghalo ang liwanag sa paligid nila. Parang binubuo ng mga ito ang isang bagong daan. Napansin nilang unti-unting nagbabago ang kanilang mga anyo. Si Jenny ay hindi nabalot ng dilim, at si Edna ay hindi na nalulunod sa liwanag. Si Adrian naman ay tila mas handang harapin ang kanilang sitwasyon. Mukhang malapit na tayo sa dulo, wika ni Adrian habang nakatingin sa bagong pintuan na bumukas. Pero ano kaya ang naghihintay sa atin? Tanong ni Edna. Wala nang atrasan, sabi ni Jenny na ngayon ay tila mas determinado. Kailangan nating tapusin ito.
Pagpasok nila sa huling silid, ang lugar ay tila isang walang hangganan na kalawakan. Sa gitna ng lugar ay mayroong isang malaking ilaw na tila hinihigop ang kanilang mga alaala. Lumapit sila, at biglang nagsalita ang boses ng babelan. Ito ang huling hamon. Ang liwanag na ito ang susubok kung kaya ninyong bitawan ang nakaraan. Kung hindi, mananatili kayong bihag ng inyong sariling galit at hinanakit. Napalunok si Jenny. Paano namin ito gagawin? Magpatawad, sagot ng babelan. Hindi lang sa isa't isa, kundi pati sa inyong mga sarili. Tila nanlumo si Edna, ngunit tinapik siya ni Adrian sa balikat. Kaya natin ito. Hindi natin kailangan manatili sa sakit na ito. Isa-isa nilang hinarap ang liwanag. Si Jenny ang unang nagsalita, habang hawak ang kamay ni Edna. Edna, patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo. Hindi ko alam na sa aking galit ay nasira rin ang pagkakaibigan natin. Napangiti si Edna habang tumutulo ang luha. Jenny, ako rin. Patawad kung hindi kita naintindihan noon. Patawad kung naging mahina ako. Tumalikod sila sa liwanag at nagyakap, habang si Adrian ay tumingin sa kanila. Pareho ko kayong minahal bilang magkaibigan. Hindi ko kailanman ginustong masira ang samahan ninyo. Sana, kung anuman ang naging pagkukulang ko, mapatawad nyo rin ako. Kasabay ng kanilang pagpapatawad, ang liwanag ay tila sumabog, at bumalot sa kanila. Ang paligid ay napuno ng kapayapaan, at sa unang pagkakataon ay naramdaman nilang nabunutin sila ng tinak sa puso. Pagdilat nila, nakita nila ang kanilang sarili sa isang lugar na pamilyar ngunit kakaiba. Ito ay ang kanilang paboritong lugar noong bata pa sila, isang malawak na parang napuno ng bulaklak. Hindi ko inakalang makakarating tayo dito, sabi ni Jenny habang nakatingin sa paligid. Siguro ito ang gantimpala ng ating pagpapatawad, sagot ni Edna. Ngumiti si Adrian at tumingin sa kanila. Simula ngayon, wala nang lihim. Wala nang sakit. Pwede tayong magsimulang muli. Sa kabila ng kanilang pinagdaanan, natagpuan nila ang kapayapaan. Habang ini-enjoy nila ang kapayapaan sa malawak na parang, napansin ni Edna ang isang kakaibang bagay. Sa ilalim ng puno kung saan madalas silang maglaro noong bata pa sila, may nakaukit na mensahe na tila bago lang ginawa. Lumapit sila at sabay-sabay binasa ang nakasulat. Ang pagpapatawad ay ang susi, ngunit ang pagmamahal ay ang pintuan. Parang iniwan ito ng babelan, sabi ni Jenny habang hinahaplos ang ukit. Pero ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Adrian. Nagkatinginan silang tatlo, tila naghahanap ng sagot. Sa puntong iyon, biglang nagdilim ang kalangitan, at ang lugar na puno ng liwanag ay biglang naglaho. Sila ay natagpuan sa isang bagong lugar, isang lumang simbahan na puno ng sirang altar, at mga basag na bintana. Sa loob ng simbahan, narinig nila ang malalakas na tunog ng kampana, kahit walang gumagalaw dito. Sa gitna ng altar, may lumabas na isang lalaki na pamilyar ang anyo, si Adrian ang lalaking lihim nilang minahal. Pero may kakaiba kay Adrian, ang kanyang mga mata ay malamlam, parang walang buhay. Nagsimula siyang magsalita sa malamig na boses, Jenny, Edna, akala nyo ba ay tapos na ang lahat? Adrian sabay na tanong nina Jenny at Edna. Hindi ako ang Adrian na kilala nyo. Isa lamang akong bahagi ng inyong nakaraan, isang multo ng inyong mga lihim. Kung nais nyo talagang magpatuloy, kailangan nyong harapin ang inyong tunay na nararamdaman. Isa-isang nilapitan ni Adrian, sina Jenny at Edna. Jenny, inilihim mo ang sakit mo hindi dahil ayaw mong sirain ang pagkakaibigan ninyo, kundi dahil natakot kang aminin na hindi mo kayang magpaalam. Hindi totoo yan. Sigaw ni Jenny, ngunit alam niyang may katotohanan ang mga salita. Edna, nagkunwari kang masaya para kay Jenny, ngunit sa loob-loob mo, pinangarap mong ikaw ang piliin ni Adrian. Tumingin si Edna sa sahig, hindi makatingin kay Jenny. Kung gusto niyong matapos na ang siklo ng inyong galit at puot,
Kailangan niyong sabihin ang totoo, hindi lang sa isa't isa, kundi pati na rin sa inyong sarili. Tumayo si Edna sa harap ni Jenny, nanginginig ang kamay. Jenny, totoo ang sinabi niya. Mahal ko si Adrian, pero mas pinili kong itago iyon dahil ayaw kong masira ang pagkakaibigan natin. Pero sa totoo lang, may mga pagkakataon na sumama ang loob ko dahil naramdaman kong mas malapit siya sa'yo kaysa sa akin. Napalunok si Jenny, hindi makapagsalita. Ngunit kahit ganoon ang naramdaman ko, hindi ko sinisi si Adrian, at hindi kita sinisi. Sinisi ko ang sarili ko dahil hindi ko kayang magsalita. Kaya patawarin mo ako, Jenny. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkakataon na pinagdudahan kita. Tumulo ang luha ni Jenny. Edna, hindi ko alam. Hindi ko alam na ganoon ang naramdaman mo. At oo, mahal ko rin si Adrian. Pero higit pa roon, natakot ako. Takot akong harapin ang katotohanan na iniwan ko kayong lahat, na hindi ko kayo nabigyan ng pagkakataong magpaalam. Niyakap ni Jenny si Edna ng mahigpit. Patawarin mo rin ako, Edna. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko. Kung alam ko lang, ginawa ko sana ang lahat para hindi ka mawalan ng tiwala sa akin. Habang nagyakapan sina Jenny at Edna, biglang lumiwanag ang buong simbahan. Sa gitna ng altar, nagbago ang anyo ng Adrian na nasa harap nila. Unti-unting nawala ang malamig na anyo nito, at ang totoong Adrian ang lumitaw, buo, masaya, at tila walang bahid ng galit o hinanakit. Jenny, Edna, sabi ni Adrian, ngayon ay may ngiti sa kanyang mukha. Ang pagmamahal ko sa inyo ay walang hanggan, ngunit hindi ito kailanman naging dahilan para sirain ang pagkakaibigan ninyo. Ang tanging hangad ko ay makita kayong masaya, kahit ano pa ang mangyari. Nagulat sina Jenny at Edna, ngunit naramdaman nila ang kapayapaan sa mga salita ni Adrian. Patawarin niyo rin ako, dagdag pa niya. Kung may mga pagkakataong hindi ko na ipakita ang halaga niyo, hindi ito dahil hindi ko kayo minahal. Kundi dahil naniniwala akong mas mahalaga ang pagkakaibigan niyo kaysa sa akin. Sa wakas, natagpuan ni Jenny at Edna ang tunay na kapayapaan. Ang bigat ng galit at hinanakit na kanilang daladala ay tuluyang nawala. Kasama si Adrian nagpasya silang tapusin ang kanilang kwento ng magkakasama, hindi bilang magkaribal, kundi bilang mga matalik na magkaibigan na nagmahal at natutong magpatawad. Matapos ang emosyonal na pagbubuklod ni Jenny, Edna, at Adrian biglang lumitaw ang babelan na siyang gumabay sa kanila mula simula. Ngayon, mas matindi ang kanyang presensya, na para bang may mas malalim pa siyang misyon para sa kanila. Jenny, Edna, at Adrian, sabi ng babelan, ang inyong kapatawaran sa isa't isa ay simula pa lamang ng inyong misyon. May mga kaluluwa sa lugar na ito na tulad ninyo, puno ng galit, puot, at pagkakulong sa nakaraan. Kailangan ninyong tulungan silang makawala sa kanilang mga tanikala. Nagkatinginan ang tatlo. Paano namin magagawa iyon? Tanong ni Edna. Hindi kayo nag-iisa, sagot ng babelan. Ang pagmamahal at kapatawaran na nasa inyong puso ay ang magiging liwanag na magbibigay ng lakas sa kanila upang makawala. Ngunit mag-ingat kayo, dahil hindi lahat ay handang magpapawala sa kanilang galit. Sinimulan nila ang kanilang misyon sa isang malagim na lugar, isang sirang mansyon na puno ng kadiliman. Habang nililibot nila ang lugar, narinig nila ang malungkot na iyak ng isang bata. Agad silang sumunod sa tunog, at sa isang sulok ng mansyon, nakita nila ang isang batang babae na umiiyak habang yakap ang isang laruan. Lumapit kayo, sabi ni Adrian sa magaan na tono. Ngunit nang tangkain nilang lumapit, biglang nagbago ang anyo ng bata. Ang kanyang mga mata ay naging pula, at ang kanyang anyo ay naging halimaw na puno ng galit. Sumigaw ito, lumayo kayo. Hindi ko kayo kailangan. Tama na, sabi ni Jenny, ang kanyang boses ay puno ng malasakit. Hindi mo kailangang magalit. Nandito kami para tumulong. Unti-unting nagbago ang anyo ng bata,
Bumalik ito sa normal at nagtanong, "Totoo ba? Makakatulong kayo?" Natuklasan nila mula sa bata na siya ay isang kaluluwa na naipit sa mansyon matapos niyang masaksihan ang pagkamatay ng kanyang pamilya. Ang galit at lungkot ang nagkulong sa kanya sa lugar na iyon. Ginamit ni Jenny at Edna ang kanilang natutunang aral sa pagbibigay ng kapatawaran. "Hindi mo kasalanan ang nangyari sa pamilya mo," sabi ni Edna habang inaabot ang kamay ng bata. "Ang galit ay hindi makakatulong sa kanila o sayo. Dapat kang lumaya." "Pero, paano ko iiwan ang sakit?" tanong ng bata. "Kami ang bahala," sabi ni Jenny. "Haharapin natin ito ng magkasama." Unti-unting lumiwanag ang paligid, at ang bata ay naglaho na may ngiti sa kanyang mukha. Matapos ang tagumpay sa pagpapalaya sa unang kaluluwa, mas lalo silang naging determinado sa kanilang misyon. Ngayon ay nauunawaan nila na ang bawat galit at hinanakit ay may kwento sa likod nito. Ngunit alam nilang hindi lahat ng kaluluwa ay madaling kumbansihin. Maraming mas malalakas at mas galit na nilalang ang naghihintay sa kanila. Naramdaman ng tatlo ang malamig na hangin sa paligid habang iniwan nila ang mansyon. Napatingin sila sa malayong bahagi ng gubat kung saan tila may mga anino na nagmamasid sa kanila. "Hindi magiging madali ito," sabi ni Adrian. "Alam namin," sagot ni Jenny. "Pero handa kami." Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.